Nasaan ka na ba? Hihintayin kita dahil mahal kita. Ito ang mga salitang paulit-ulit na sinasabi ni John sa kanyang sarili. Puno ng pag-asa, puno ng panabik. Umaga na pala. Napabalikwas ako sa pagkakahiga. Umpisa na naman ang umaga. Kailangan ko nang magpunta kila Mang Dolpo. Kailangan daw kasi niya ng isang katuwang sa pagkakarpintero sa ginagawa niyang bahay. Mayaman daw. Naligo na ako ng mabilis. Agad kong tinungo si Mang Dolpo. "O Jun, ang tagal mo naman. Halika na at marami pa tayong gagawin," ang sabi nito. Pagdating namin sa gagawing bahay, nagulat ako. Ang laki nga. Pinakilala ko ni Mang Dolpo kay Greg, ang may-ari ng bahay. "Magandang umaga po. Ako po si Jun, ang magiging katuwang ni Mang Dolpo," ang sabi ko. "Magandang umaga rin naman," ang sagot nito. Napansin ko kaagad na medyo mahinhin si Greg. Dahil na rin siguro sa tono ng pananalita, pati na rin siguro sa sobrang magalang nito. Napansin ko kaagad sa kanya na malaki ang katawan niya. Halos naghahabulan lang kami sa kakisigan ng katawan. Marahil siguro nag-gym siya. Hindi rin naman nahuhuli ang katawan ko kasi banat nga ang katawan ko sa trabaho. Lamang lang siya sa kaputian. Tisoy kasi eh. Samantalang ako, bilad sa init ng araw. Inumpisahan ko kaagad ang trabaho para pagpawisan kaagad. At nang matapos ang trabaho, pukpok dito, pukpok ton, hirap ng trabaho ko. Naisipan ko munang maupo sandali dahil na rin sa init ng araw. Parang inuubos ang lakas ko sa sobrang init. Paglingon ko sa bandang bintana ay nakita ko si Greg na nakatingin sa bukol ko. Nagulat ako kaya bigla akong napatayo. Baka kasi isipin niya na tamad akong magtrabaho. Baka mawalan pa ako ng trabaho. Pero ang pinagtataka ko ay sa harapan ko siya nakatingin. Ano kayang meron? Sabi ko sa isip ko. Pagtingin ko sa shorts ko, butas pala. Madami ang naglaro sa isip ko. Palibhasa, marami na rin akong karanasan sa mga bading. Naisip ko na pagkapirahan. Nang mag-uwian na, sinabi ko kay Mang Dolpo na mauna na siya kasi nga may pupuntahan pa ako. Nagpaalam ako kay Greg kung pwede bang maligo sa kanila kasi nga ay may pupuntahan ako pagkatapos ko dito. Pumayag naman ng loko. Ang sabi niya, "Halika, pasok ka. Dito ka na maligo sa loob." Ang sagot ko ay, "Wag na ho sir, dito na lang po sa labas, may gripo naman eh." "O sige, ikaw ang bahala," ang sagot naman niya. Sabay abot sa akin ng sabon at shampoo. Alam ko nandun si Greg sa bintana at nakasilip sa akin. Kaya naman umandar ang pagkapilyo ko. Tinanggal ko ang damit ko, pati na rin ang butas kong short. Binuksan ko ang gripo at sinimulan ko ang panghakit. Sa katawan ko ba namang ito na banat na banat sa trabaho sa kalye, sino ba naman ang hindi malalaglag?
Sinabon ko ang katawan ko mula sa leeg, pababa sa dibdib, sa tiyan, sa hita, sa paa. Sinadya akong alisin ang shorts ko para makita ang itsura ng harapan ko pag ito'y basang-basa na. Tumingin ako sa bintana at nakita ko si Greg na nakatingin pa rin at nakanganga. Parang namamalikmata ito. At doon ay tinapos ko na ang paliligo at tinawag ko siya para humingi ng tuwalya. Pagpaba niya ay may dala nga siyang tuwalya at hindi nakatingin sa akin ng diretsyo. Doon ka na nang magbihis sa loob, sabi nito. Sige po, sir. Ang sagot ko naman. Gusto mo ba ng brief? Meron ako ditong extra. Ang alok niya. Wag na po, sir. Hindi na lang ako magsusuot. Ang sabi ko sa kanya. Sabay tanggal nito sa harapan niya. Napalunok si Greg sa ginawa ko. Titig na titig. Pagkatapos ay nagpunas ako ng katawan. Si Greg naman ay panayang lunok na parang matutuyuan ng laway. Sir, eto na po yung tuwalya. Ang sabi ko at inabot ko sa kanya. Pero nang akma na niya nga abutin ay binitawan ko ito. Inintay ko kung ano ang gagawin niya. Umurong ako papalapit sa kanya. Pagkatapos ay wala nang arte-arte pa at lumuhod siya sa harapan ko. Matapos ang mga oras na yon ay nagpaalam na ako sa kanya. Sige na po, sir. Aalis na ako. May pupuntahan pa po kasi ako eh. Ang sabi ko. Wala akong narinig sa kanya kundi ang salamat. Nagpatuloy kami sa ginagawa namin araw-araw. At doon na rin ako nag-aalmusal at nanananghalian. Hiniling ko pa nga sa kanya na ibili ako ng cellphone para may komunikasyon kami. Binibigyan niya rin ako ng allowance linggo-linggo. Talagang mahal niya ako. At alam ko na baliw siya sa akin. Umaayon ang lahat sa plano ko. Natapos na ang kontrata namin ni Mang Dolpo sa bahay nila. Kaya naman, nang hapon na yon ay parang kakaiba ang nararamdaman ko. Hindi ko alam kung dahil ba sa kaba na matigil ang sustento ko o kung nahulog na rin ang loob ko sa kanya. Lumipas ang mga araw at buwan na palagi niya akong tinitek sa umaga, sa tanghali at sa gabi. Mahal ko na ang taong ito. Simula nung ma-realize ko yun, hindi na ako nakipagkita sa kanya. Araw-araw bawat umaga ay nagigising ako sa text niya. Kumain ka na ba? Ang laging tanong niya sa akin. Hindi ako nagre-reply. Ayoko nang gamitin si Greg para matustusan ng pinansyal na pangangailangan ko. Hindi ko na kaya ito. Mahal ko na si Greg. Nagdesisyon ako na ibenta ang cellphone na binigay niya sa akin. Tinapon ko naman ang SIM card para makalimutan ko siya. Alam ko mali ang pakikipagrelasyon ko sa kanya. Kaya naman nakapagpasya ako na umuwi sa probinsya namin sa Mindoro at doon na lang manirahan.
Ang sakit-sakit. Ang sama ng pakiramdam ko habang binabaybay ko ang karagatan. Alam ko na tinitext pa rin ako ni Greg at pilit na tinatawagan. Pero bakit pa? Nakapagdesisyon na nga ako na uuwi na. Ala ng urungan to. Ilang taon na rin ang lumipas at alam ko sa sarili ko na mahal ko pa rin siya. Walang gabi na hindi ko siya naiisip at napapanaginipan. Nagpasya akong bumalik sa Maynila at puntahan si Greg sa bahay nila. Ito, nasa harap na ako ng bahay niya. Kumatok ako sa pinto. Tao po? Tao po? Greg? Pero walang sumasagot. Maya-maya ay may babaeng lumabas sa pinto. Sino po sila? Ang tanong nito. Si Jun po. Nandiyan po ba si Greg? Ang sagot ko sa kanya. Ang sabi naman niya ay sorry sir. Umalis na po siya kahapon. Pumunta siya ng Canada. Magtatagal daw po siya doon eh. Sabi niya, pagod na daw po siya sa kakahintay sa inyo. Pero may iniwan po siyang sulat sa inyo. Ito po oh. Sabay abot sa akin ang sulat at umalis na rin ako. Halos mabaliw ako sa nabasa ko. Ito ang nakasulat. June, mahal na mahal kita. Ikaw lang ang unang lalaki na dumaan sa buhay ko at nagpadama sa akin ng tunay na pag-ibig. Akala ko kaya ng katawan ko na hintayin ka. Pilit akong umasa at naghintay sa pagbabalik mo. Marahil ay mali ako. Nakakapagod din pala. Aalis na ako at magpapahinga sa Canada. Wala akong ibang lalaki na nakarelasyon, kundi ikaw lamang. Babalik ulit ako dyan sa Pinas, pero pagkaya ko na. Nagmamahal, Greg. Napaluha ako. Hindi ko alam kung bakit, pero ang sakit-sakit. Nahuli lang ako ng isang araw. Ang sabi ko sa isip ko, andito lang ako. Hihintayin ko ang pagbabalik mo. Dahil alam ko, mahal na mahal din kita.